Sa bayan ng Ilocos Norte, may isang dalaga na sa murang edad ay napasabag na sa paghahanap buhay. Siya ay si Jade, 23 anyos. Lahat ng pwedeng itinda ay tinitinda niya. Kaya sa edad na 23 ay malaki-laki na ang ipon niya sa bangko. Napag-aral na rin niya ang kanyang sarili at ang kanyang bunsong kapatid na si Miguel. Ito ay kasalukuyang nasa senior high school sa edad na 15. Ang kanyang ina naman na si Aling Carmen ay kilalang mananahi sa kanilang lugar dahil sa pulido nitong magawa. Bukod sa pagtitinda, mahilig din mga lekta si Jade ng mga lumang alahas at katanggapan, lalo na kung ito ay yari sa ginto at pilak. Isang hapon, maghahatid si Jade ng pa-order niyang mga kobrekama kay Doña Victoria sa lugar ng San Nicolas. Paglabas niya ng bahay ay agad siyang pumara ng tricycle. Manong, pwedeng pakihatid po ako sa bahay ni Doña Victoria Aguirre sa may Gumamela Street po sa Santisville Subdivision. Sa may subdivision ba iha? Diyan sa may Bukana? Tanong pa ng driver. Opo Manong, doon nga po. Hindi na sumagot ang driver at mabilis na nitong pinaandal ang tricycle. Habang nasa biyahe, dama niya ang preskong hangin, ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa gilid ng daan. Sa sobrang pagod sa maghapon ay nakatulog ang dalaga. Ngunit bigla siyang ginising ng driver dahil tumirik ang tricycle na kanilang sinasakyan. Iha, gumising ka. Tumirik ang tricycle ko. Nasira na naman. Wika ng driver. Manong naman, malayo pa bang Gumamela Street? Di man ako sarili sa lugar na to eh. Wika ng dalaga na medyo naiinis pa. Ay pasensya ka na iha ha. May kalumaan na rin kasi yung tricycle ko eh. Huwag ka na lang magbayad ining. Total naman, hindi na kita mayayatin sa pupuntahan mo. Malapit-lapit na rin naman ang pupuntahan mo dito. Mga siguro 5 minuto. Makakarating ka na sa pupuntahan mo. May simbahan kang madadaanan bago mag-subdivision. Pasensya ka na talaga iha ha. Ay Manong, hindi po. Kawawa naman po kayo. Ito po ang 50 pesos. Total, kunti na lang po lalakarin ko. Paayos nyo na lang po ang tricycle nyo Manong para hindi abala sa hanap buhay nyo. May ngiting sabi ng dalaga sa driver. Sige, salamat iha ha. Mag-iingat ka. May mga dumadaan naman na tricycle dito. Sige po Manong, salamat po ulit. Mag-iingat po kayo. Agad na rin siyang bumaba ng tricycle upang umpisa na maglakad. May kabigatan ang kanyang dala, ngunit hindi ito alintana ng dalaga. Ang mahalaga kasi sa kanya ay ang kumita siya sa araw-araw. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang simbahan. Katabi din nito ang lumang sementeryo. Tahimik ang lugar. Malakas ang samyo ng hangin. Nakatingin si Jade sa sementeryo. Diyos ko po, bakit parang tumatayo ang balahibo ko sa lugar na ito? Bulong ni Jade sa sarili. Habang naglalakad ay may napansin siyang isang bagay na kumikilang sa tabi ng lapida. Natatakot man, ay dali-dali niyang tiningnan ang bagay na kumikislap. Wow! Isang gintong singsing! Wala naman tao sa paligid ng mga oras na iyon, kaya pinulot niya ito at isinuot sa kanyang daliri. Eksaktong-eksakto ang sukat nito sa kanyang daliri. Masayang naglakad ang dalaga palayo sa sementeryo. Nakakailang hakbang pa lang siya ay may natanaw siyang isang parating na tricycle. Manong! Sakay po! Wika ng dalaga. Huminto naman ang tricycle at sumakay agad siya. Manong, pakihatid po ako sa Gumamela Street kay Doña Victoria. Saka Manong kung pwede po, pakintayin na lang po ako, balikan po. Ang hirap po kasing maglakad at mag-isa lang po ako. Hindi na sumagot pa ang driver at tumango na lang ito sa kanya. Agad din siyang pumasok sa subdivision at agad ibinigay ang mga order ni Doña Victoria. Wala pang 5 minuto ay nakabalik na agad ang dalaga.
Pagkasakay sa tricycle, ay agad naman itong pinaandar ng driver. Pagdating sa bahay, ay naabutan niya ang kanyang ina na nagluluto. Ma, dito na po ako. O Jade anak, andiyan ka na pala. Tamang-tama, malapit na itong maluto. Nagluto ako ng paborito mong ulam, yung sinigang na bangus. Wow, sinigang na bangus, favorite ko. Sigurado, mapaparami na naman ako ng kain nito. Pagkasabi nun ng dalaga, ay agad siya nagmano sa ina. O sige anak, tawagin mo rin ang kapatid mo na si Miguel para sabay-sabay na tayong kumain. Sige po inay. Ay siya nga pala po inay. Ito po ang 2,000 na kinita ko po sa paggawa po ng kubrikama. Itabi niyo na po para po pandagdag sa pamamalengke natin. Anak, salamat ha. Malaking bagay talaga ito. Napakaswerte ko talaga sa inyong magkapatid. Hindi lang kayo mababait, napakasipag niyo pa. Inay, wala po yun. Sino naman mo ba magtutulungan kundi tayo-tayo, di ba? Saka malaki na naman po ang kinikita ko rin sa pagtitinda ng kubrikama. So, sige po, hahanapin ko na po si Miguel para makakain na po tayo. At agad na siyang umalis para hanapin ng kapatid. Ilang saglit pa ay bumalik na agad si Jade kasama ang kapatid. At sabay-sabay na silang kumain. Pagkatapos silang kumain, ay minabuti muna ni Jade na hugasan ang kanilang pinagkainan bago siya maligo. Nang maayos niya na ang kusina, ay agad na siya nagpunta sa kwarto upang maligo. Inuha niya ang tuwalya at dali-daling pumunta sa banyo. Pagpasok niya sa banyo, ay napansin niya ang singsing sa kanyang daliri. Kanino kaya to? May humanap kaya nito? Sa bagay, hindi ko naman ito ninakaw. Napulot ko naman ito. Bulong pa ng dalaga sa sarili. Akma niya na itong tatanggalin para maligo, ngunit laking gulat niya. Ang singsing ay parang may buhay. Lalo itong humihigpit habang tinatanggal niya. Sinubukan niya na itong lagyan ng sabon, langis, ngunit ayaw talaga. Pagdakay, unti-unti niyang nararamdaman na ito'y humihigpit. Na parang ito'y nakadikit na sa kanyang balat. Ngunit ang pangyayaring iyon ay winalang bahala ng dalaga. Pagkatapos maligo at dahil na rin sa kapaguran sa maghapon ay agad na nakatulog ang dalaga. Nang gabing yun, na nagilip si Jade. May lalaking nakaitim na nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Maputla ito at walang mga mata. Nakatingin lang ito sa kanya, sa kanyang kamay, sa singsing na suot niya. Ang magdamag ay mabilis na lumipas. Paggising niya, napansin niya ang putik na nakadikit sa kanyang mga paa. Nagmamadali siyang bumangon at nagtungo sa CR para maligo at para na rin pumasok sa universidad. Napansin niyang muli ang singsing. Gusto sana niya itong sabihin sa kanyang ina na hindi niya ito maalis. Ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Wala siyang balak na ito ay sabihin pa. Lumipas ang ilang araw, sunod-sunod na gabi, paulit-ulit ang panaginip. Palapit ang lalaki at bawat umaga, mas humihigpit ang singsing sa kanyang mga daliri. Hanggang isang gabi, naramdaman niyang may parang humahawak na sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo sa tabi ng kama ang lalaki mula sa kanyang panaginip. Ngayon ay malinaw niya na itong nakikita. Nakasuot ito ng bulok na barong at nakita niyang ang kalating mukha nito ay naaagnas na. Mahigpit itong hinawakan ang kamay ni Jade. Pagkatapos ay bumulong ang lalaki. Asawa kita. Pagkarinig niyo'y naramdaman niyang sumikip na naman ang singsing. Sumikip ng sumikip hanggang sa hindi niya ito matanggal. Napasigaw na si Jade sa sakit. Pagtingin ni Jade sa kanyang daliri ay nakita niyang unti-unti nang lumulubog ang singsing sa kanyang daliri. Kinabukasan, nagtataka si Aling Carmen. Tanghali na ay hindi pa bumabangon si Jade. Jade, anak! Gising na, tanghali na,
May pasok ka pa. Sigaw nito habang kinakatok ang pintuan sa kwarto nito. Nang hindi pa rin ito sumasagot, ay pinuntahan na ni Aling Carmen ang kanyang anak na si Miguel. Miguel, anak, kisingin mo ang Ate Jade mo. Tanghali na. Nakasalang pa kasi ang niluluto ko. Baka masunog. Bilisan mo. At maligo ka na rin, ha? Utos ng ina sa anak. Tumango lang ito at agad na sumunod sa ina. Mabilis niyang pinuntahan ang kanyang ate sa kwarto. Ngunit gaya ng una ay hindi pa rin ito sumasagot sa kanila. Nang mga oras na iyon ay minabuti ni Miguel na buksan na ang kwarto ng kanyang ate. Ngunit sa pagbukas nito ay laking gulat ni Miguel sapagkat wala doon ang kanyang ate. Ang nakita niya lang doon ay puro putik ang sahig. Nagmamadaling tumakbo si Miguel sa kanyang ina. Nay, wala si ate sa kwarto niya. Ha? E paanong wala? Sabay takbo nito sa silid ng anak. Inikot na nila ang buong bahay ngunit hindi na nila makita si Jade. Ilang araw pa ang nagdaan ay tuluyang hindi na nila nakita ang dalaga. At simula ng araw na yon, hindi na nila natagpuan pa si Jade. Walang nakakaalam kung nasaan siya. At sa lumang sementeryo, tanging isang sariwang hukay lamang ang napansin ng supolterero. Napansin din niya ang isang lapida na bago sa tabi ng hukay. Nakita niya rito ang pangalang Jade. At sa ilalim ng pangalan nito ay may nakasulat. Magkasama na kami, magpakailanman. Wakas.